sa inyo lahat. Tunay po na hindi may kakailan sa ating lahat. Sa akin po din sa inyong lingkod ang kahiligang ng pagkain. Hindi naman po halata. Anyway po, kaya nga po, iba't iba yung mga nakakain natin, hindi po ba? Minsan na yung parang natin yung mga pagkain dito sa Italia, dito sa Milan, sa Pilipinas, di po ba? Ano po ba mas masarap yung spaghetti nila dito, mga pasta? O ang spaghetti ng Jollibee? Di po ba? May ibang lasa talaga pagdating sa atin. Ano po, iba po ba na nasana yung ating panlasa? Kaya nga po, alam po, tayo po lahat, may mga paboritong kainin. Sino po walang paboritong kainin? Di po ba lahat naman tayo kumakain? Kaya po, alam mo ba, isa sa atin may paboritong kainin. Kaya nga po, sabi ng isang manunulat, sabi niya, what you eat is what you are. Kung anong paborito mong kainin, ikaw yun. Kaya nga kung minsan yung mahilig sa damo, may sa mga pagkain, vegetables, ano po, nakatawa, mga Italiano po pala ganun, ano, pinamimilian sa McDo, talagang meron pa rin, sabi ko, damo, ano. Pero nakatawa po kasi sila ay talagang aware po, health conscious. Kaya kayo po, di ba, pag kayo ay sinabi, ay, mahiligyan sa mga gulay, ang sabi sa inyo, vegetarian, isa naman ito doon para doon mga baka, o kambing. Eh pag kayo, paano po kayo mahilig sa lalatigin sa baboy? Ay, pawahan na, no? Yung minsan, ay, mahilig sa baboy, tingnan niyo ang itsura. Tama, pagkabato sa langit, ano po? Anyway, joke lang po. Yung po bang gano'n na, pero minsan, parang totoo nga naman po, anong kinakain natin, naging gano'n tayo. Pero natatuwa po dahil ito po lahat ng ito, yung ating pagkain, kasi minsan, nandiyan po yung pag-ugali natin dyan lalabas. At kahit po sa pagkainan, di po ba? Tingnan niyo po, kasarap kumain pag ang nakalagay ay mga paborito niyong pagkain. Pero kapag mga hindi niyo gusto, parang tinatamad kayo, di po ba? Pero ano mas pipiliin niyo? Gusto niyo yung pagkain? O yung pagkain na kakain sa inyo? O yung mga nakakasama niyo sa pagkain? Anong gusto niyo? Pumili kayo. Hindi niyo gusto yung ulam, pero gusto niyo yung kasama? O gusto niyo yung ulam, pero ayaw yung mga kasama? A or B? Di ba? Di ba mas masarap kumain kapag masarap na papituhan ng iyong kasama? Pero nakamuna na kaya kayo na pagkagaling na sila'y ganyan kumain. Di ba wala mo? Wala mong magkagaling na sa table kumain. Kaya iba, di ba ginagawa mo, pinapakain para magbati? So, my dear brothers and sisters, ito po yung mensahe sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo. Actually, tingnan niyo po, bakit kaya naisip ng Panginoon na gamitin ang pagkain para maakit tayo sa Kanya? Upang tayo magpupuri bilang isang sambayanan. Alam niyo po, nakatuwa ang Ebanghelyo natin dahil ito po yung prefiguration na kung saan ito yung ginamit ng Panginoon, yung pagpaparami po ng tinapay. Sabi daw po, actually, ito po yung huwag natin isipin na hindi humanistic approach lang ang yung ginagawa o yung isang sinasabi ng iba na hindi daw po tunay na nagbigay mo ang Panginoon ang ginawa, yung mga kamangkang nila, kinuha, hinati-hati nila, i-share. Eh, nasa po yung divine intervention ng ating Panginoon. Ang Panginoon po walang imposible sa Kanya. Lahat magagawa para lamang tayo ay mabigyan ng ating mga pangailangan. Mga kapatid, ang ganda po ng mensahe sa atin, hindi po ba? Ang isang tao nag-aalala, parang hindi po ba? Parang lagi natin gusto ko, kamusta ka naman? Kumain ka na ba? Ganun po ang approach, pero pag wala kang pakailangan, parang po po ito, hindi po ba? Pero ang isang tao nag-aalala, isang miyembro ng pamilya, kayo po, kaibigan ninyo, ang binibigay natin po namin sa concern, pero ang pinakahuli dito, para bang okay ka lang ba? Gutom ka na ba? Okay ka pa ba? Hilo ka na ba?
Di po ba? So, para po bang isang concern ng ating Panginoon ay yung ating kabusugan. Pero hindi po yun eh. Yung po mismong concern niya sa atin kung tayo ba ay okay pa. Yung po, napakaganda po, ano? Kaya mismo siya po, napakaganda pala ng tradisyon ng mga tao na ang pagkain, mismo siya ginawa niya pagkain ng kanyang sarili para tayo maakit at masabi, okay lang ba kayo? Nandito ako para kainin ninyo. Hindi lang kakawang lupa ninyo magubusog, dahil kaluluwa niyo mismo ang magubusog at para na rin sa ililigtas ninyo. Dito, di ba po, ang tinapay, nagpapabusog, nadudugsungan ng ating buhay. Sige nga po, kayo kumain, ay awang ko lang po. Ganun din po ang ating Panginoon. Kung hindi po tayo tatanggap ng kanyang katawan, hindi po tayo mabubuhay. Hindi mabubuhay ang ating kaluluwa. Dahil simula po na tayo magkasala at hindi natin nare-receive ang ating Panginoon, patay po ang ating kaluluwa. My dear brothers and sisters, ito po yung kagandahan ng Ebanghelyo natin. Ang ating Panginoon po, pinapagsalo po tayo sa isang pakikinabang sa kanyang katawan at dugo. Na sana po, pag tayo pupunta dito, hindi po mahalaga. Actually, iba po sa akin, asking ba naman ako, okay na yun. Nag-serve naman ako, okay na yun. Pero pinakamaganda po, na may offer natin sa Panginoon, kung tayo po mismo ay sumisimba ng karapat-dapat at may malinis na kalooban. Hindi po sapat na basta napunta po kayo, nasimba, hindi man na kayo na-receive na komunyon. Kasi 1 taon, 5 taon, 10 taon na po kayo hindi nakapangumpisa. Huwag po kayo mahiya sa pare. Hindi po kayo nagkasala sa pare. Nagkasala kayo sa Panginoon. At ang Diyos naman po yung walang hindi pinatatawan na kasalanan. Maging malaki man yan, maliit, napakarami. Baliwala po yan sa Panginoon. Once na may bigay po namin ang solusyon, talsik lahat ang kaluluwa ninyo. Hindi po pala kaluluwa, hindi ang kasalanan ninyo na mismo na-receive na inyong kaluluwa. Para po bang yan, napunta kayo sa isang handaan, birthday yan, graduation, anniversary. Napunta lang po kayo doon, pero hindi kayo kumakain ng kanilang handa. Di po ba parang asama sa pakiramdam? Parang, parang ayaw ata niyan yung aking ikain. Di po ba ganun po tayo? Subukan niyo po, kung matagay na isang birthday party na hindi kayo kumakain sa kanilang handa, siguro po kinabukasan magkagalit na kayo. Ganun po ang pakiramdam ng Panginoon. Pag hindi niyo siya nare-receive, hindi niyo kinakain ang kanyang katawang nagbibigay buhay. Kaya po, my dear brothers and sisters, alam po sa ating buhay, minsan ganito din po tayo. Marami tayong bagay na parang tayo nagugutom sa mga bagay-bagay. Yung ilan po, gutom sa mga material na bagay, pero hindi po mahalaga yun. Tingnan natin po, pansinin natin yung mga pagkagutom natin. Hindi man physical, pero baka tayo gutom sa pagkaibigan, baka tayo gutom sa presensya ng ating mga magulang, ng ating asawa, baka tayo gutom sa mga bagay na spiritual, dadatingin sa panalangin o sa magkasundo. Mga kapatid, now is the time para muling magbalik sa Panginoon, muling magsisi ng ating mga kasalanan, para maging karapat-dapat tayo sa kanyang banal na pakikinabang. Sana po yung pong ating mga ginagawa ay sa buhay natin. Kagaya po ng pag-uwi natin sa bahay. Kung minsan may alitan naman kayo ng mag-asawa, isa ito na po sana. Naalala ko sa istorya na minsan may mag-asawa, bakit hindi sila nagpapansinan, sabi ng anak. Kaya po na minsan, tinanong, sabi niya naglambing yung asawang lalaki, Honey, huwag kang mag-alala dahil ikaw lamang ang susi sa puso ko. Wow, ano kaya? Ano masasabi kayo ng mga asawang lalaki sa kanilang asawa ngayon? Pero ano sabi ng asawa? Susi ka dyan. Ako lamang ba puso? Nagagalit ko yun. Kahapon lamang ay nakita kita sa ilalim ng puno ng mangga. May kausap ng isang sexy babae. Kasabihin mo, ako lamang ang susi sa puso mo.
mas mabait yung lalaki. Duplicate lang naman yun. Ikaw talaga ang tunay. Mga kapatid, sana po ayusin natin. Huwag natin hayaang mauhaw tayo sa mga bagay-bagay na kailangan natin. Kung alam natin na nagkakaroon tayo ng problema sa ating pamilya, isettle natin, usugin natin. Kung alam natin sa spiritual na pangailangan, lumapit tayo sa simbahan at sa pare. Kami po naman laging handa makinig ng inyong kumpisal o pahipaman. Basta po ito po yung obligasyon namin sa inyo. At ito po yung pananagutan namin sa Panginoon. And last po, sa tingin ninyo kung tayo yung mga paboritong pagkain, di po ba, sabi nga po, what you eat is what you are. Sana po, kung ano man ang kinakain natin, lalatigin, kung may mga paborito tayo, sana gusto din natin yung pagkain ibinigay sa atin ng Kristo. Kasi kung tayo makain ng kanyang pagkain, nagiging kahawig tayo ni Kristo. Di po ba? Tingnan nyo nga po mga kapatid ninyo, umukha ng Diyos. O Diyos ko ba? Kaya dapat maging kahawig po tayo ni Kristo dahil kinakain natin ang pagkain mahalangin na bigay niya. Kaya mga mga brothers and sisters, sana po i-appreciate natin ang bigay niyang pagkain sa atin. Dahil ito lamang po ang makapaghiligtas sa atin, ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Dahil para kay Jesus, what you eat is what you get, what you eat is what you are, and what you eat